Thank you, Bidoy. Doble, Adoy. Kung sa limang doble, ang kagwapa, pagka-gorgeous. Good morning! Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Hallelujah! Amo ni ang last na Sunday sa 2025. Tuda mo pa sa nagliga, di na tumiban? Wala naman ko sa last Sunday na. Dapat siguro na yan, hindi ka kada Sunday. I wish may arang kita na. Okay, as we start, magpunta kaluyo mo. Sino ang best friend mo na hindi mo na best friend subong? Sino ang best friend mo santo na hindi mo na best friend subong? Di ba? Kaya alam mo sa akong pamangkot na sa iban, sino ang best friend mo, di ba? Hindi, sino ang best friend mo? Pero ang question ko yan na sino ang best friend mo santo sa una na hindi mo na best friend subong? Ito na ang tanasubong ako na. Okay. Sige. Let's all stand once again. Let's pray as we honor the Lord, as we welcome the presence of the Lord. Father, we welcome you today in our midst. We welcome you, Lord. Kung wala ang iyong presensya, wala yung pulos ang mga pagpilito. Kaya ikaw din ang pinaka-importante, Lord, sa amin. Sa tagsa kapag tipo ng magalagang. Lord, we want to feel your presence. We want you to just come and minister to us. Be with us, Lord. And Father, we pray that you will anoint me, anoint every one of us, Lord, as we listen to your word. By ngayong mga pulong, Lord, maintindihan namon, kag Lord, ikabuhitin naman niya. Salamat din, Lord, as we celebrate this Sunday, Lord, katapusan na Sunday sa 2025. Salamat na nakatipon kami. Salamat kayo ng presensya yari sa amin. Salamat din, Lord, for what you're going to do. Kinalook forward, inawon ang mga lago, mabunang o brown ni mo sa amin sa 2026. We thank you, Lord. We love you. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sino sa inyo nalipay sa inyong Christmas? Kinistorya nyo na kung sino ang best friend nyo nga hindi nyo ang best friend subong? Kabudlay yung kumakot? Kabudlay na kumakot. Okay. Sino na-remember sa wali ko last time? Aside sa wali ni Pastor Chris ang Domingo, ang wali ko sa nagligan, sinong present? Okay, anong galing ginawa ko last time? Sino mapamemorize? Ikalaan ko regalo. Ay, wala! No cheating! No cheating. Ang mapamemorize ang akong outline, ang title, ang tatlo ka points, nagaan ko regalo. Wow, nalipat na sila. Ay, wala lang sa cellphone. Sino mapamemorize? Emmanuel? Oh, dali na, Mylene. Oh, God is with us. Ano ang akong points? Nalipat na sila yan. Pinalipat na nyo, Dabi. Sino? Sa kamuta? Sige, si Lloyd. Lloyd, dali na. Dito. Lipat ka. Akala ng title? Emmanuel, God with us. Actually, Emmanuel, the God who goes with us. Ang mga title. Sino? Si Grace, ikaw nag-projector ka. Ay, kaya ka. Nalipat ka rin na, Grace. Tandaan mo, ha? Ano na, tinto ka. Ang last. God is with us. Wow!
memorize ko ato na. Okay, ang sermon. So, Emmanuel, the God who goes with us, He is with us in every season sa ating life. He is with us to help us, to strengthen us, and to help us. And He is with us even in the deepest of waters. So, ang Ginoo nakaupod sa atin. Continuation, it is ang aon ng wali. Ang wali ko sa mong is how to maintain the presence of God in our life. Diba na-learn nato na ara siya kupod sa aton? Sa tanan na season sa aton life, inugdan kita ni Lord. Ara siya para magbulig sa aton. Ara siya magsiliga ka ng deepest waters. Pinakamadalo na tayo sa ating life. Ara siya sa aton. Diba meron ka na yung footprints in the sand na nagalakad sila sa baybay. Bisa sa tanan na season sa iyang life. Pero sa dito niya, Lord, nga man, nga sa pinakamagudlay ng time sa akong life, isa na lang ang footprints. Sa niya, di ba paglakad ka mo sa baybay, nakamarka yung tiil. So sa niya, nga man, pero duwa pa ka footprints, duwa pa ka tiil ang nakita. Pero sa niya, sa grabe na ng time sa akong life, isa lang katiil ang markahaw. Isa na lang ang pare sa tiil. Balay nyo na ang story. Diba nakabasa na yun? Na it is then that I carried you. Amo na galitan tayo ng insakwat kita ni Lord. Sino sa inyo nag-experience ang natula si Pastor na feeling, nasubuan ka pero na feeling mo may aral ka siya na nagabulig sa imo na makaya ni mo ang tubaho. Okay, so how to maintain the presence of God in our lives? Ang pamangkot, inugdan kita ni Lord, di ba? Inugdan kita ni Lord. Ang pamangkot, pwede pa na natin madula ang presence of God sa ating lives. If God is with us, how do we maintain His presence in our lives? Is it possible to lose the presence of God? Pwede pa na madula natin ang presence ni Lord sa ating life? Yes or no? Yes. Yes. Sama na itong istoryan subong. So subong, kung kayo nag-end ang ato ng 2025, sino kasalanan ka mo sa mga madamo magunang itugan ni Lord sa 2025? Yes, madamo, no? May mga times na may times na masubo, may times na masadya, may times na ginutilawan ka, may mga times na isang ginatilawan ka, nakalambuwas ka man. So, before kita mag-talk sa ato, nagkano na kamo kung anong round in 2026? Kapag grupo nga masit down kami, first week sa 2026, masit down kami, mag-video call kami para maglanuman kung anong round naman sa 2026. But before that, before nato naman kung nato goals at mga dreams na naman kung anong ato bravo. So kung nang Ginoo na bukod sa ato sa 2025, kinahanglan dalawang gyapon nato ng presence ni Lord sa 2026. Ano pinaka kumara sa same sa 2025 ako sa 2026 wala na. So let us remember this powerful tool that Emmanuel, the God who goes with us. Excuse me. He is the God who goes with us. Kung malugpag kita, makasiling pala kita na ang Ginoo na inupod nimo sa 2025. He was with us in moments we celebrated. He was with us in moments we cried. Diba? Ara siya sa nasubuan kita. He was with us when prayers were answered and even when answers were delayed. So, nagpupulang Ginoo sa atin. Diba sa nagbigatid din na bago sa i-discuss na ako, share ko sa iyo. He was with Joseph. Sang anak si Joseph sa prison. He was with Joseph. Sometimes na nabundayan siya. Sometimes nagitilawan siya. Sino sa inyo kabatyan na bisan may mga pagdilaw, bisan may mga pagulayan, babatyanan mo itong Ginoo kung sa Amen. Kung po siya sa aton, kayo ay kita na
bisan ang kabulay, ang Ginoo nagpupuli sa atin. So, aray pa man po, ang Lord, I went with you, did you walk closely with me? Kung nagpupula ko sa inyo, naglakad naman pala upod sa akon. Sa malapit upod sa akon, and now will you keep my presence with you moving forward? Paano? Paano natunggal mo ang presence ni Lord? Gusto ko nga kasama ng Exodus 33 verse 15 para ma-remind kita. Ma-remind kita sa in-share ko sa inyo last time. Para masupunan doon. Okay. Exodus 33:15, then Moses said to him, if your presence does not go with us, don't send us up from here. So kung sige mo, ang balik ni Moses, Lord, kung hindi ikaw magupod sa amin, hindi na ko pagdala dito sa unahan. Hindi na ko pagdala dito sa unahan. Sino sa inyo kaagi sa una na hindi? Kami sa Kisaya, experience kininapon. Ang mga kabataan, basta first few days of school, hindi kinaya magbulag sa ilang nilikanan. Inulong na si Kaya, dahil hindi sila. Hindi sila. Sino sa inyo kaagi? Kung maglakad ka mo, nag-aabot ka mo kinanay niyo kung kay tatay niyo. Kaya gusto ninyo, hindi ka mo maglakad, hindi mo si nanay niyo. O, sabihin, anak, lakad ka lang ito, kung ka ito kayo, hindi sa'yo, may gusto niya, umpong niya si nanay niya o si tatay niya. Kami ka mo sina, na hindi kayo maglakad kung di umpong si tatay o di umpong si nanay. Ako na yung feeling ni Moses, gani? Kanya, Lord, hindi ko yan maglakad, hindi ko yan magdalas ko na, kung di ka magpupod sa ako. Kinanglan mo punta ka. So this prayer ni Moses, is not only for the wilderness. Hindi lang niya sa wilderness. It is a prayer for our lives. Prayer ini para sa atong nakabuhi, sa atong work, sa atong families, sa atong ministry, sa atong future. Sino sa inyo gusto maglakad and inyong si Jesus? Kabudlay, no? Ang kulbaan ko yan. Nakulbaan ko yan. Nakulbaan ko mag-minister na wala ang Ginoo. Kabalo ka mo, malupos ka niya magtulog. Being a teacher, malupos ka niya magtulog. Matulog ko mathematics, malupos ka niya magtulog. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Malupos ka niya magtulog sa imong mga kabataan. Pero kung magtulog niya sa kulang sa Ginoo, hindi mabubod ang Ginoo sa inyo. Wala ka ho, wala tulos. Ako na nga, istorya kami ni Jandy, istorya kami ni Dong Abanya, kay plano kami, may mga plans na siya for 2026, ina-discuss na lang. Abanya, mami, kaya mo man pala na hindi na dali na itong kawaliyon si Pastor Chris, hindi na dali kawaliyon si Tito, ilang kaya mo man pala. Actually, hindi problema ang magwali, hindi problema ang mag-ubra yung magwali. Damo sa tinugwali, pwede ko yung obra, madamo mawali sa kanto, pwede ko ka-obra. Pero, ang question, kung nang imo pala itagwali, ang gusto ni Lord iwali mo. Kung nang imo pala ang mensahe, umdan ni Lord, sa pagkampal ni Lord ako, na makaintindi ang mga tao, kag matutulog pala yung isa niyo mga nag-iusok. Ako na yung question, malupos na niya. Malupos na niya magtudlo sa mga tao. Malupos na niya magtudlo mathematics sa mga bata. Pero ang magtudlo sa espiritual na mabutang sa mga tao para magbago ang ilang kabuhi is a different thing. Ako, Lord, I don't want to work without you guiding me. Hindi ko yung gusto, Lord, mag-minister na hindi kayo tugod sa akin. Hindi ko gusto mag-pastor dali sa Panay na hindi ka mag-tugod sa akin. Hindi ko yung gusto mag-lead dito sa Kisaya kung hindi niya mag-tugod sa akin. Nang hindi ako mag-ubra sa bisan ano magutang na hindi ka mag-tugod sa akin. Sino sa inyo active dali? Active. May coach ka, di ba? Sino pinayarap mga athlete? Ikaw ka-play ka, di ba? Ka-play ka volleyball? No? Madali si Colleen. Si Colleen, daog din sila sa volleyball. Gusto mo magampang Colleen kung wala coach?
mo ni Coach, pala mo na ko nang pinambal ni Coach. Kung magsala ka sa imong pag-serve, balaan mo na nakulit sala ni program. Kulit, amo ni mabasa. Kung manami imong brand, kapag hindat na si Coach thumbs up, si Coach pala mo na nandiyan ko imong brand. Amo na si Lord, dapat kung kami yan ni Lord. Damo pala sa aton, abi naton, makapadayon kita sa life na wala si Lord. Sino sa inyo gusto mag-eskwela kapag wala si Lord? Pag okay exam, wala si Lord. May sinagagay si Iba. Di ba hindi ka gusto mag-ampang na wala si may nagagay si Iba? Ako sa muna, mag-okay exam, yan ka-pray ko before mo mag-okay exam. Ka-pray mo yan. Sino sa inyo gusto mag-okay exam na wala kang ka-pray? Kami nga sa Bisaya, before sa tamang klase, ka-pray din. Hindi pwede mag-klase kung wala na ka-pray. Diba, sa ato dali, kapag biyahe, at least ka mag-drive, kapag mamuyong ka, Lord, protection ko. Lord, guide mo ko. Lord, pantayin ko. Sino gusto sa inyo maglakad na wala niya ang presence si Lord? So, talagang kita gusto na nun. But many people just go on with life without the presence of God. Kaya mo din. Nakatataw niya, wala ko akong pakialam, bala na ako na naman ako. We don't care. Kapag nagkabuo na wala kang gagawin sa church, wala kang pag-pray, wala kang magbasa sa Bible. Ako ng action sa mga tao kung wala kang care kung mukod si Lord sa ina. Ako hindi ko gusto manaon sa balay, hindi mo mukod si Lord sa akin. It's like when you go to school, which is better, you have your father guiding you or without him. Iba lang mga kabataan, kung kamay ka pa, gusto rin mo maupod kita si tatay mo sa ibo or sa nanay mo, itulog mo sa eskwelahan. Gusto mo ba gani si nanay mo, sa sunod sa school? Diba? Meron kami estudyante na matapos ng tuwid, hindi pwede ako pa ako sinula niya sa classroom. So, bisan grown up na ta, you still feel secure if he or she, or nag-ipo nga nanay or yung tatay, wherever you go, anak. Na-remember ko, ba ni JJ sa muna, kasi niya, isa na lang po na sila. Kulukod nila, kulukod na akong sila nila, na feel secure din sila. Ako din mo feeling. Diba? Feel secure ka muna, ala, inasalita mo. Pero kung wala, may effect na sa imo. Kangay ba na makumpit ka sa friendship ng imo mga coach yan na paldahan o ayaw ka dito. Tignan rin na imang pang tungkol wala ang imo mentor. So today, paano natin i-maintain ang presence ng Lord sa ating life? Mayroon ako ngayon sa inyo tatlo. Okay, number one, let's value, watch, and abide. Tatlo ka word, value, watch, and abide. Number one, value God's presence. I-value ang presence ng Lord. Treasure God's presence above everything else. Nakaya mo sa katabi na timing sa ako buhatin. God's presence must be valued, not taken for granted. Di na take for granted na nato ng presence si Lord. Di na take for granted na nato si Lord. Mas ginauna nato ni Bad na buta, isang sa kay Lord. Sino sa inyo ka? Hindi na nagmain. Nagtutulog ka bulawan. Meron na rin. Kasi niya, di ba na magtutulog bulawan? Meron din, ikaw masarap hindi sila magtutulawan. Wala pa magtutulawan. Hindi siya manugin, di ba? Si Kundi, o lapsa. Di ba? Pati ka mo pala, kung magpapagpag ang isang tao, nagpapagpagpulawan na nagpapakagulawan, ang bulawan, mahal sa bulawan, di ba? Sa mga panahon sila. Saan ba daw mga tao, pinalagas nila, ito
bulawan o napangita sila sa mga bulawan. Pero, di napilion mo. Paklon mo ang inang-inamalingan, inang-tuta na may bulawan. O sige ka lang ito pinakita, bulawan sa tuwa. Di na mas mayo. Ang may bulawan mismo, dito ka, ang source. Ang source ng bulawan, kung pinakita ka ito sa mga bulawan, kung pinakakal ka ito sa bulawan, kuna kuya, paklon kuya, ang may bulawan. Kaya ako na ang source. Because if you have the source, you will have all the bulawan. Diba? It's ninyo. Kung pinakita ka ito dito diin, kung pinamakan ka ito sa diin, pangita kaya sa tuta na may bulawan. Kaya anak ka na ang source. Kita bala, kung pinakita kita sa atong kalipay sa tuwa, na wala na kabalo, if you have Jesus, you will have the birth. Kung pinanong ka, di ko pala ma-upload, di ko pala makatubay, kaya para magtama akong kwarta. Pagano ka mo? Wala ninyo na bala ng sikreto. Ang balata mo sa sikreto mo, ang sikreto na ma-bless ka, kanto ka sa source sa blessing. Kanto kayo sa source of blessing. Nag-attend ko Christmas party ba lang sa Naliga na semana. May ginatinan ko nga Christmas party, hindi ko lang pag-iampan ko sa TV. Attend ko Christmas party, grabe, hindi na pangatag sa mga parapol. Grabe yung parapol, damo, mga parapol, may mga bugas, may mga speaker, may mga damo, tapos, madami ito, pagkakuha nila sa raffle, ipay-ipay sila, may cash pa, hindi na pangatag. May sa Naliga na kanila, may cash na, hindi na pangatag. Pero kung sila na ko bala, ang mga nakabaton sa amin parapol, ipay-ipay sila, iban sa ila, mahapit nila sa nagatag. Kahapit nila dito ka sa nagatag, pala nga, boss, thank you, boss. Boss, thank you, boss. Pero kabala ka muna kung sir po, iban, nagbato ng regalo, wala na yung pasalamat sa nagatag. Ipay-ipay sa niya regalo, ikaw ka na yung regalo, wala ka rin ng pasalamat, nagdalaga na tayo ng palipot, sili po ay. Uy, galing ng palipit ko sa nagatag. Kabalo ka mo, kung isa ko kita sila. Sige ta pangayo kay Lord, huwag na talaga ka pasalamat. Sa kintagaan ka na ni Lord, huwag na nakagugdo ko pasalamat sa iya. Ang iba ng pasalamat, ang iba wala yan. Nabuk out na niya kag naglakan siya kag, ay, grabe sa kasako, iya, naging pasan, may galing kahapit ko kay post ka ng pasalamat. Gets niyo? Yes. Wala na doon value ang naghatag sa regalo. Ang anong value, ang regalo. O sa Sunday, ipangatagan ka mo ka, sino mag-thank you, sino wala. O diba? Tama ka sa kintagaan ka. Pero wala mong gawal sa iyo. Kaya inaisip na ako. Pero I mean pala, na ang pasalamat ko mo kayo, ang pasalamat kita kay Lord. Pasalamat kita kay Lord sa mga i-value na ito ng presence si Lord. Lord, salamat yung ulitan ko. Lord, salamat yung provider ko. Lord, salamat yung maayon yung ikaw ba Diyos. Hindi natin mag-take for granted ang mga presensya ni Lord. Ang iyang pagkain sa atin, ang iyang pagbulit sa atin. I-value na ito. Kapag mo si Moses, yung parents siya, sige, Moses was offered something many people would accept immediately. Victory, success, and the promised land. Ba niya, Moses, lakad ka kay Yakal kung isa mo. Ako na ginambal, pati ano na sa kwan, ang nanamian ko pala sa Lion King. Sa Lion King of film. Ginambal na siya sa niya tatay na, this land is yours, as far as your eyes can see. Hasta sa makita ni mo, imo ina. Namiani ko sinang pagkamba siya, as far as your eyes can see. Imo ina, inatag ko ina sa imo. Ako naging promise ni Lord sa kay ni Moses, imo ni tuta,
alin dito sa piyag, sa east, pagkat sa west, at ako'y na sa inyo. Grabe yung promise ni Lord, pero ba ni Moses? Ba niya, hindi ko yung Lord magpadayo, kundi ka magpag sa ako. That's how Moses valued the presence of God. Ako na dapat na ito ni value the presence ni Lord. Lord, hindi ka magpag sa ako. Kaya, ayaw, anhoni mo ang success. Anhoni mo daw ang kwarta. Anhoni mo ang faith. Magsikat ka man. Unang presence ni Lord. Pero kung daw famous na mga tao na nagkakapit sila sa isa, hindi sila happy. Kaya minsan maabot mo ang success. Kung wala ang presence ni Lord, hindi ka malipahin. Pero minsan kamay lang, minsan ang aral, pero naging kontento ka lang, naging provide ni Lord sa imo. Pero may kalino. Anong mo seryoso sa kalino? Hindi yung kalino mo wala sa gamo. Kalino nga, wala sa problema, ginamit ko. Kundi kalino, na bisan na ang problema, bisan may mga kinagamo, may kalino ka, sa imo pag una-una, may kabaluan, inuubo. Wala kayo na kulbaan. Wala mo na kulbaan na wala si Pastor. May kabalo ko nga, nangipay na siya ni Tuya kay Jesus. Wala ko na kulbaan kung anong matapok ikabalo ko. Si Lord. Kang mas maalam si Lord. Ang ni Lord, mas maayo yung nakuha ko kung di siya mapapuliho ko na siya sa ipabilin ko pa siya na sa inyo. Mas maalam siya. Balantag ka mo na ito kanta. If I have Jesus, I will have everything. Kung ako sa inyo, hindi niyo paglagso ng pagka. Hindi niyo paglagso ang faith. Hindi niyo paglagso na magsikat ka mo. Hindi niyo paglagso ng ano. Lagsa niyo si Jesus yan. Kaya kung ana si Jesus yan, ang tanan mga sa inyo. Naman. Ay si Jesus ang tagiya sa tanan. Ang mga pala kung close nimo kung close nimo si Henry C. Wala si Henry C. No? Ang tagiya sa best friend mo. Best friend mo, syempre, big time, pwede ka niya tagaan pa po. Pwede ka niya tagaan sa, isa ka version, SME mo. O, di ba? Kaya siyang tagiya. Si Lord ang tagiya sa matanan. Hindi kaya magsimba kaya mga itong itakwa ka. Hello, una si Jesus. Kaya ang tanan, iyanan niya sa ako ginatag. Sa January, ang atong theme is first things first. Excited man ko. Excited man ko kung gusto ko nga i-share sa inyo. Kaya kung first things first, mabasan ang atong na theme is Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kung unahon mo si Jesus, you will have everything. Sana yan yung obra. Ang maniyaman ako parmi sa mga teachers, hindi nyo natin pagpanugtog. Hindi natin pagpanugtog mga imusulto. Kaya money will just follow. Money will just follow. Pasalamat ko sa Ginoo. Tapos gani, kabalo ka mo ginabalo ang mga kapag-yan staff na sa Isaiah. Kasabot ko para sa mga. Kaya Isaiah, hindi pa makalat sa tapo-masulto. Hindi sa tapo-dapo, doon mamayala na naman kami minimum sila ako, minimum iban. So, pero hindi kami pala makakumpit sa DepEd. Ang ni Pastor na din sila. Sige lang kayo sa sunod, tag-try tabi ng inyong sweldo. Pero hindi pa kami makakumpit. Pero nakasampo ko para sa inyo. Ay, bless the Lord. Ano amazing. Wala yan isaya gagawin sila, pero mga parents naman, grabe yung magkatag sa inyo. Kada may event kami yan, kapag involve sila, hindi na nila kinanglan, isapo sila madala. Kaya mga regalo sila mga kabataan, di bigo sa kasapo. Balik teacher Lea, gani, ang ilama. Sige niya, grabe yung teacher Julia. Amang TV, amang ref, amang panalin sa Bisaya, yan. Kapagkala sa mga
tungkol sa Isaiah. Because if you have Jesus, you will have. Amo na dapat hindi kami magpalayo kay Lord. Lakson mo ginsaya. Eh kung lakson mo ginsaya, kapag mo si Jacob, Genesis 32 verse 26. Diyo ko kiss. Dapat, kapag mo grabe si Jacob, wais-wais. Diba lagi kuha niya ang birthright ni Esau. Diyo ka. Dapat naman yung ilugan si Jacob. May mayagap naman tayo ang iyan rin. Gusto niya na i-bless ni Lord. Hindi lang na-i-bless ni Lord, kundi ang presence ni Lord. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Grabe ang ni Jacob. So, hindi na kayo pag-uyan, hindi ko pag-i-bless. Tama na ba lang na Lord, hindi na kayo pag-uyan niya. Kay malaan niya na si Lord ang source. Si Jacob nag-reso siya kay Lord. Nagkabalo ka mo sa Lord nag-reso siya na grabe nag-reso siya nagpakikaway, nag-reso, nag-screama sila sa angel, kaya hindi ka kapag-uwian kung hindi mo pag-impress. Amo ni ang time na yun, kung kasama niyo sa sunod ng mga verses, in-change ni Lord ang ngalan ni Jacob. Kabalo ka mo ang ngalan ni Jacob? Deceiver. Pero in-change ni Lord into Israel. Siya so aling subugin nila si Jacob sa Israel. Again, tatagal siya sa Ginoo, ang bilog ng church sa Israel. Inaatag sa iyang kinaan. And God blessed and changed His name to Israel. Grabe si Israel o si Jacob, gusto niya ang tuta. Pero mas grabe pag niya si Moses, presence pag niya gusto. Aside sa presence pag niya. So God stays where He is valued, not where He is merely used. Sa Ginoo na mapabilin, kung ginavalue siya, kung ginapalangka siya. Sa diin ka mapabilin, dito sa balay ka ginapalangka ka, o dito sa balay ka wala ka ginapalangka, hindi mo gusto mag-stay. Sa balay ka ginapalangka ka, siyempre hindi ka mag-stay sa balay na doon, why ka ginawalcome? Pagkatlo ka mo sa balay na doon wala ka kilala ng mga tao sa iyo, doon wala ka ginasapa ka. Pero pagkatlo ka pala sa balay na doon palangga ka. Hindi ka na magaling sa balay ng palangga ka. Kabalo ka mo may mga kabataan na nagtako sila sa mga lola pag-lolo. Why sila nagtako sila ginikanan? Pampiliyon mo sila, hindi sila mas-stay. Dito sila sa balay ni lolo, pag nilulan, hindi sila pag-luli sa inyo. Kaya naman, mas palangga sila dito. Pero kung isa, hindi man okay. Kaya mga lula pag-lolo, ginasupport nila ang bata. Dito sa ginikanan, hindi sila dito, kaya nila disiplina sila. Kung dito kay lula, pag kay lolo, talagang ginaatak sa ila. Ay, hindi na tayo. Diba? So sometimes, we celebrate blessings, breakthroughs, answered prayers, but we forget to thank God Himself. So, i-value natin ang nagatag, hindi ang gift. I-value natin si Lord. I-value natin siya. Nagsun natin ang Ginoo. Value na friendship at do not focus on material things. Ari na. Sakto na natin. Sino ang best friend ko sa una, hindi niya na best friend ko? Naman. Ha? Ano na, kasi kailuran ka mo. Ikatwa, kasi ko lang inaway ka mo. Ikatatlo, kasi nag-ibigay sa sa'yo. Ikaapat, wala na kang muga. Wala na kang muga dyan. Wala na kang muga community.
Pero ang important, ang common ginagala niya, nga wala ka mo nag-communicate ka wala nakapagkita ka na. So I encourage you, wala pa si Jesus best friend niyo. Best friend niyo. Pero, kung ang best friend niyo, wala niyo naging istorya, lagat-lagat, hindi ka mga close. Kapag ka mo naman very close, Pastor Chris, si Pastor Pan. Pero minasila kita ganay. Ang number ni Pastor Chris, alam niya sa favorite sa common phone. Kaya pero niya nakasugo, tawihan na si Chris. Tawihan na si Ito. Tawihan na panili kaya ka chatmate kakdol, ano na ni? Pero minasila kita ganay, kung may mga kinalang sila i-discuss, pero minasila kita ganay, naman very close sa 4 chains, sa 3 chains. Kaya kada si Mana yan, nagkakapangapi sila. Kada si Mana, nagkapangapi sila. Amo na ako, wala na kami ng istorya ng Lord. May nakakabasa sa mga malamig na inayang relasyon. Malamig na relasyon. Ako may classmates ko, may mga barkada ko, mga close friends ko sa elementary, sa high school. Dako ko barkada, very close kami. Pero makasumong din na kami very close. Kaya wala na kami ng community. Wala na kami istorya na wala kami sa nagululabay na kami, syempre wala kami messenger. Hindi na kami istorya. Wala na kami yung kabalo ko din ng mga whereabouts sa kahon ng mga classmates. Unlike subo, kami kita messenger. So kabalo ka mo, kung gusto ninyo, ma-keep ninyo inyong friendship with Jesus, ma-communicate ninyo. Ma-pray ka mo, mabasa ka sa inyong tulong. Kaya not until na ma-nurture mo in a relationship, mag-aalamig na yung relasyon nito. Madula rin na yan. Hallelujah. Ang basa, John chapter 5 verse 5, kasi ito pa lang ito, point number 1 pa lang po. Isipin natin ang presence si Lord. John 5 verse 5, for apart from me, you can do nothing. Kung wala ka nakapalapit kay Lord, kung wala mong ginasing si Lord, kung sabihin mo, nagasalit ka lang, okay ka lang, wala siya. Pero mali Lord, apart from me, you can do nothing. Wala ang kisay mo kung wala si Lord. Hindi ba lang palayo kay Lord kung ano mga tawag sa kabuhay mo. May chaos. Treasure God's presence along with you. So, ang pala sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Tanan kabutang kaya mo praon, God has Jesus. Because if you have Jesus, you will have everything. Number 2, watch your heart. Bantay mo kag puso. Ano yung istorya dari? Sino sa inyo ka baro sa istorya ni Samson? Paano nyo ang istorya ni Samson? Actually, kagabi ipinasa kung gala ang istorya ni Samson. Masubo ang natabo sa iyong life. Kabalabog si Samson. Ano ba si Samson? Pinakakapuso ng tao. Samtang nag-aaba ang buhok niya, grabe yung puso niya talaga sa kito sa puso. Ang basa Proverbs 4 verse 23, guard your heart for it affects everything you do. I-guard mo yung imong naging pusoon ay nag-aapekto ina sa tanan ng ginaubra niya. I-guard mo yung imong heart. Stay alert, don't drift through compromise. Kabalo ko mo si Samson, nadula yung puso, nadula yung puso, tungkol ng compromise. Inabalan siya ni Lord, hindi siya mag-asawa sa Philistine. Inasawa niya si Delilah. Grabe si Delilah. Hindi niyo magpanalangin yung bata, Delilah. Si Delilah, siya gigaya ang nag-cause ang downfall ni Samson. Hindi ka naluyan si Samson sa iya, sa ito niya, sugitin mo sa ibang sikreto. Tapos
Tapos kaliya, ito iba ni si Samson. Ang iya sekreto, ginsubin niya sa mga taga-Philistines. Kasi syempre taga-Philistines siya, nakapasalo siya, hindi ka magpangasawa sa Philistines. Wala siya nagpati kay Lord, nagpangasawa sa isang Philistine. Tapos, ginsubin pa niya yung sekreto. Kaya pa sa mga taga-Philistines, gamit na kayo si Delilah. Tamang po na si Samson kung ano yung sekreto sa iyang puso. Ang lang sa ni Delilah, nakakita ita sa lap ni Delilah, tapos kaya sa natulugan sa akin, shake ang iyang buho, pag-buktaw na yun sa puso. Compromise. Sino sa inyo mag-inadrain yung inyong battery bago mag-charge? Nadrain yung inyong battery. Ang iba, ako kada mag-lobat niya, gina-charge ko din siya. Pero kaagi ko one time, na nadrain ka dyan, kaya nagawa kami. Nadrain ka dyan ako naman ito. Kabalo ka mo galing. Pwede nga, ang pagpalayo mo sa Ginoo, hindi mo mahalata. Amat-amat lang. Alamat-amat lang na nagpalayo ko kay Lord. Amat-amat lang wala nagbaba sa Bible. Amat-amat lang wala nagasimpa. Amat-amat lang wala nagpamati worship songs. Ang imo na lang ginapamatian, mga kalaway ng mga songs. No, amat-amat lang wala. Amat-amat, nag-ring, nag-ring. Ang hindi ka na. Ang mga ginapalila na, Lord, malamala, nabi ko yung malakas sa ugat. Ang nakabalila. So wala kabalo si Samson na amat-amat na sa dali nagpalayo sa mga sa nagpalayo sa ito. Istorya, meron ka namin ko sa topic sa daligan, wala? Na ang kaprok sa Bible sa Wednesday, wala naman na topic. Marami kong topic kung share ni Lord JB. Na about sa word. Kagong isa, kung arak kita sa word na ito, nag-compromise kita. Or arak kita sa school, nag-compromise kita. O diba? Nag-temptation ang mag-cheat ka. Grabe galing subong yan. Sa una, doon ay nag-uso sa amin ng cheating yan. Subong yan, may Google na galing ka mo. May ChatGPT pa ka mo, may AI pa ka mo. Grabe, parang mag-cheating sa school. Sa una, makakumlaude kaya, makakumlaude sa muna, may kumayat, may maalam-alam. Sumunta-munta mo kumlaude. May ka-apply mo isa sa ako kumlaude, pero nung interview mo, kumlaude ka dahil. Kaya ang iba, nagasaling na lang sila. Nasaling sila, wala lang panunod yan. So ang gamay na compromise, pati ka mo, ang gamay na compromise, gamay na sala, nagapanganak na siya kung sa mga sala ay asa sa ulihin, ang dala sa iyo sa destruction. Ano ang nagdadala sa iyo sa destruction? Pag hindi mo gamay na sala, lantaw-lantaw na sa mga hindi man namin nag-joke sa Facebook, ang naman may nag-pop up na lang ng mga porn. Grabe, so ang mga kabataan, pinapamatayan ko sa mga teachers bantayan mga kabataan, na wala kami kabalo, grade 4 pa lang, grade 5 pa lang talantaw sa mga laswang, sa mga sa YouTube, sa Google, accessible na sa internet. Kamay lang na, pero nananaladin ka na. Gamay lang ang compromise, it will bring you to destruction. Samson did not lose God's presence suddenly, pero he lost it slowly. Judges chapter 16 verse 20. Ay, nag-compromise na siya, pero namihan sa kay Delilah, ang si Delilah sa iya, ano yung sikrito nga sa imo nga puso. Ang ganyan, kung kuniktan ko, sa wala pa magamit na balabon, magaroon yan ako sina. Pero ginito yaman si Delilah, pag-uplaw niya, giniktan sa tagagatulog sa giniktan sa pag-uplaw niya, kung klase ng diablo. Sa
So, liin naman sa nila, kali mo naluyan ka sa ako. Tapos kayo mo ginasugit sa ako, di mo sekreto. Anong itay mo sekreto? Na isahan sa nila, dahil sugit niya. Kung isa gamay na ka-compromise, gamay na nga sila magandala sa ato sa kalanglagan. Through compromise, through familiarity, through ignoring small warnings. Kami lang kung isa, ina-warning na ni Lord, uy, dahil, kasi mahulog ka na sa kalog, dahil, dali ka, istupi, kinabalan na ni Lord. Palayo ka na sa markada mo, dahil, doy, palayo ka na sa markada mo, doy, hindi magadala na sila sa imong kalaglagan. Kaya kasi, hindi Lord na. Kaupod-upod wala ko sa ila, wala akong gainom, sila lang yung gainom. Sa uli, wala ka gainom, sa uli, mainom ka na. Ginasyong ni Samson na alam pagyapon si Lord. Then she called Samson, the Philistines are among you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord has left him. Di ba yan sa Lord? Kabalo ka mo, pwede ka ba yan, Lord? Kung saan sige, kambal sa imo sa Ginoo, wala kang kapamati. Amali Lord, huwag ka na hindi ka na palapit ka din sa ako, balik ka na sa ako, hindi ka mag-compromise. And the more you compromise, the more you ka makakabog kami-daling bulan. And the Lord left him. Hindi na niya overnight. Pag-feel ko pa man ang presence ni Lord, pero kung sige ka na yung papalayo, di wala na yun. Madula pa na yung presence ni Lord. Ang spiritual drifting works the same way. You don't wake up one day far from God. We drift there. When we pray, when prayer fades, when gratitude fades, when obedience becomes optional. Kung optional na lang palang obedience kay Lord, matulagin na yan. Kamay ng compromise, kung sige-sige, matulagin na yan. Kung hindi mo mag-i-charge, mo phone. Amat-amat, matulagin na yan. Pag-ubusin. Kasi kamay lang nila sa support, kamay lang nila pagkasalit, kamay lang nila lantaw, hindi maging na malalim. Amo na yain mo yung justification sa inyo, hindi pa nakalain. Sa inyo, hindi malalim. Para sa inyo. Pero the more you indulge yourself, sa hindi pa kayo mabulag, it will ultimately destroy you. You have to protect yourself. Si David, kapag mo si David nakasala sa Bathsheba, may butagi sa frontline ng bala ni Bathsheba para mapatay, para mamasawa na si Bathsheba. Pero ang mali kay Lord sa Psalm 51:11, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Ang mali David, Lord, ibalik ang iyong Holy Spirit sa akin. David feared losing God's presence more than losing his throne. Wala yung matulog si David, madula yung throne. Pero natlog siya madula ang presensya ni Lord sa iya. Lord, please do not take your presence away from me. Number 3, abide with God daily. Wala na tayo. Stay close through prayer, obedience, and intimacy. Kung gusto mo kita na you will have everything, sino gusto that you will have everything? Ari, abide. Stay close through prayer, obedience, and intimacy. Kabalo ka para hindi ka matintal, i-feel mo yung mind sa mga mayo kabutang. I-feel mo yung mind sa mga Diyos na kabutang. Hindi kayo punon mo na sa mga kalaway kabutang. Ako wala akong nagasganya sa mga videos, sa mga hindi mayo, mga videos. Pasalamat ko, wala kasi may nagpapak ng mga
more na kina-search mo na, dapat na pop up. Actually, kung anong ginabisit ko, pero may ako nang nag-pop up na sa iyo. Stay close through prayer, obedience, and intimacy. Disobedience and compromise destroyed Samson. Ang disobedience na compromise and destroy kay Samson. Pero ang ni Lord, sa John 15 verse 4, abide in me, and I will abide in you. Pabigin ka sa ako magpapabigin sa iyo. Kapag si Lord God, and ask whatever you wish, and it will be given unto you. Grabe yan. Pabigin ka lang niya kay Lord, kay mambal ka lang yung ano yung gusto. Ako nga, di ka malaka mo. Dako ko din sa gipangayo kay Lord. Pero gipangayo ko kay Lord, ang ginatag niya, labaw sa ako ginapangayo. Simple lang gani ako ng pangayo siya. Simple lang kasalakyan. Pero itagaan niya namin kasalakyan. Gamay lang ang balay na pangayo mo sa Ginoo. Pero itagaan niya kami sa madami mga balay. Remain in me, and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Remain in me, Mali Lord. Pabilin ka sa ako, kang magpapabilin ako sa iyo. Hindi mo pag-sacrifice ang presence ni Lord. Kaya kung wala ang presence ni Lord sa iyo, di man natin. Thank you, Lord. Ang bali Joseph, kapag mo tintar si Joseph, anong tintar sa iya? Iya pa asawa sa Kiyapos. Kung ikaw siguro, nandun ka kay asawa na may boss mo, pagkakapapapa ka. Pero si Joseph ang kanya mo. How can I sin? How could I sin against God? Hallelujah. Let's go stand. Healthy relationships don't survive in one conversation a year. Kung may nubyo ka, or may boyfriend ka, or may girlfriend ka, or may mana ka, may asawa ka, hindi na makasustain ang inyong relationship kung nag-istorya ay ako once a year na once a month. Diba kapugyan ay hindi ka mo pagpuntat sa chat, hindi ka mo pagpuntat istorya sa messenger, ay tugay daw alay ko, hindi ka mo pagpuntat. Ako na naman close na. Pero kung makasaway ka, kung wala na ka mo istorya ay nagapuna ako namin yung relasyon. Ako nang iba ka nakakatintal sila sa iban. Kaya mo sa istorya sa iyang nasawa, dito sa istorya sa ibang babae. Or ang mana, or ang asawa, why siya nag-confide sa iyang mga problema sa iyang bana, dito siya nag-confide sa iba na lalaki na friend niya. Ako na nga dito siya nag-close. So dito siya nag-close. Ako na to yung friend. Kung naisawa, ay kita nagpalapit kay Lord, kung may problema, kita dito pinagpalapit sa iba. And instead of palapit kita kay Lord, maging closer kita kay Lord, mag-close kita sa enemy. As we close, we want to encourage you to value your relationship with God. Hindi ko take for granted yung relasyon with Lord. Kahit hindi ko naman magsimba sa buka, hindi ko naman magpapit sa house church. Tapos temptation, sa balatan mo tapos temptations around us. Ikaw magkakal na walang temptations, tapos temptations, pero kabalo ko kundi lang awas na. Dapat kabalo ko kundi ka lang basta. Tapos na yung temptations. Temptations na makasalan ka, temptations na magbinutin ka, temptations na mag-compromise ka. Hindi natin mag-sacrifice. At ang relationship kay Lord, kay masubugin. Ang presence ni Lord, magulang natin. Hindi mo mag-sacrifice.
you and treasure God's presence above everything else. Watch. Stay alert. Don't drift through compromise. Hindi ka magpalayo ka nag-compromise kasi hindi ka nag-compromise. Inom-inom. And abide. Stay close through prayer, obedience, and intimacy. Make your God your best friend. Kung ask Lord na yung best friend, kami pala si Lord na best friend. Kapag ako subok, si Lord niya akong best friend. Ikuha niya akong best friend. Actually, si Pastor, very close kami ni Pastor, kaya siya niya akong best friend. Dapat si Lord yung best friend. So, si Lord na akong best friend niya dyan. Ever since si Lord na nila akong best friend, nagawala si Pastor. Pero subok na na, kung may mga nasubuhan ko, istorya ko kay Lord, gusto ko na mga salang ko, gusto ko istorya sa iya. Bigyan Jesus, yung walang pagkakas. Amen. I want you to talk to Jesus about the Lord. Patawaran mo. Kaysa huwag ko ginavalue yung presence, ginatake for granted ko lang yung mga presence. Ginatake for granted talaga, Lord. Mas kinalagas na ako ang mga pagpakamaayo. Mas kinalagas na ako ng money. Mas kinalagas na ako ng ibang kabutang. Ibang kalimpayan, sige ang kaliputan, kaya na ako ng mga kapalipay sa ako. Lord, please forgive me. Napala si Lord. Napala si Lord, please forgive me, Lord. Kung kaysa hindi ikaw ang akong inauna. Lord, puligi ako maging watchful. Puligi kami, Lord, maging watchful kami. Mababalaan mo ng mga kadiyot sa kaway sa mga kabuhin. Mga sikot sa kaway sa mga kabuhin. Kamay na isa na compromise, pero wala kami kabalo. We are drifting away. May kami na ako na-realize na nang malayo na kami. Puligi na naman ma-realize. Lord, di kami gusto katula naman yung presence. We don't want to lose your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And then, Pastor, to abide in you, magpabilin sa imo, magpagtuman sa imo, magpadayon kami sa pag-pray. Lord, i-develop naman ang amon na intimacy sa imo. Ikaw amon na amon, ikaw amon best friend, sa imo kami istorya for me. Paligi kami, Lord, na ma-discern naman ng mga lies ng enemy sa amon life. Pa-avoid kami sa mga compromises, Lord. Gamay na bukis ang asala, pero it will bring us to destruction. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want you to grab your partner, you pray, palayo, Lord, pulili kami, palayo kami, Lord, sa mga temptations, palayo kami, hindi kami mag-compromise. Lord, ang mga temptations around us, pulili kami, especially sa mga generation, Lord. Hallelujah. We pray, God, to protect us. Hallelujah. Start praying. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. We need you more than anything.
Lord, buligi kami ma-discern na mo ng mga lies sa enemy sa mga lies. Protect us from all temptations, Lord. Protect us, Lord. Ang help us to